Matapos ang nangyaring labanan sa pool at ang confrontation ni Shin at ni Ando, ngayon naman ay i-review na natin ang Chapter 201 at 202 ng Sakamoto Days. At sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang paglapag ng right-hand man ni Ando sa mga kaibigan niya. Isang final act ang ating matutunghayan ngayon, ang huling chapter na magpapa-reshape sa buhay ni Shin. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa kasama ni Ando na galit kay Sakamoto. "Walang hiya ka! Pinahiya mo ako sa harap ni Mr. Ando!" Sagot naman ni Sakamoto, "Creepy ka talaga." Habang nangyayari ito, makikita si Shin na iniisip pa rin ang ginawa ng kanyang ama kanina, ang pagtutok nito ng baril sa kanya. Dahil dito, kinuha ni Shin ang kanyang baril at itinutok kay Ando. Nagulat ang kasama ni Ando. "Hoy, anong ginagawa mo? Assassin, kontrolin mo yung batang yan!" Sinabihan naman ni Sakamoto, "Kumalma ka, kung papatayin mo siya, sasabog ang bomba sa ship na to." Pero sagot ni Shin, "Ang tantarandong to, balak niya sana akong patayin kanina. Napakabobo ko talaga na umasa kung makakakita ako ng pagmamahal mula sa kanya." Sumabat si Ando, "Talaga bang kaya mong iputok yan? Akala ko ba pumunta ka rito para hanapin ang ama mo?" Galit na sagot ni Shin, "Papatayin mo nga sana ang anak mo, kaya mamatay ka rin." Gumisi si Ando, "At katapos, papatayin mo rin ang mga pasahero sa barko na to? Ano na kayang iisipin ni Asakura?" Sumigaw si Shin, "Isa kang basura. Huwag mong idamay si Asakura sa tantarandong sitwasyong ito." At dito, napinul ni Shin ang trigger. Nagulat siya nang tinamaan talaga niya si Ando na agad na bumagsak. Nagulat din si Sakamoto. "Shin!" Gulat na sagot ni Shin, "Hindi ko yun sinadya. Gusto ko lang naman na humingi siya ng tawad." Umiyak sa galit ng kasama ni Ando. "Mr. Ando, papatayin kita, bata!" At sabay siyang sumugod kay Shin. Samantala si Ando na nanghihina ay napaisip, "Kainis. Matapos ang lahat ng taon na iginugol ko para makatakas si Jaa, bigla na lang lumitaw ang batang to na niligtas ko 1 taon na ang nakalipas. At ngayon, kasama pa siya ng hitman para guluhin lang ang lahat. Buti pa, hinayaan ko na lang sanang mamatay ang batang to." Narinig lahat ni Shin ang hindamang. At habang inaatake ang bata ng kasama ni Ando, bigla namang sinagip ni Ando si Shin. Tinamaan siya sa likod, isang bagay na lubos na ikaginulat ni Shin. Sa isipan ni Ando, anong ginagawa ko? Naguluhan din ang kasama niya, dahilan para makatiempo si Sakamoto. At umatake. Tumayo si Shin at galit na tinanong si Ando, "Bakit mo ako niligtas?" Sagot ni Ando, "Ewan, baka bobo lang talaga ako." Natahimik si Shin, pero hindi niya maiwasang isipin ang bigat ng pangyayaring ito. Sinubukan pang tumayo si Ando habang mahina niyang sambit, "Kita mo, buti na lang at hinayaan talaga kitang makatakas noon. Hindi ka nga marunong bumaril eh. Hindi ka bagay maging hitman." Sabay hinawakan ni Ando ang balikat ni Shin at sa kanyang isipan ay nasabi, "Lumahi ka na talaga." Maya-maya pa'y bumagsak na ito. Si Shin naman ay inis na inis, napamura pa. "Bakit? Bakit mo nagawa to? Ngayon huli na ang lahat, napakabobo mong matanda ha." Tinignan lang ni Sakamoto si Shin at sinabi, "Buhay pa siya. Mag-apply ka lang ng pressure sa sugat niya para manatili siyang may malay." Tanong naman ni Shin, "Saan ka pupunta?" Sagot ni Sakamoto, "May gagawin pa ako. Kailangan kong i-disable ang mga bomba habang buhay pa si Ando. Kung hindi, lulubog ang barko pati lahat ng pasahero." Binunyag naman ni Shin kung nasaan ang bomba. Nasa engine room daw. Kaya nagpresenta siya, "Sasamahan kita." Ngulit sagot ni Sakamoto, "Hindi, manatili ka na lang dito. Ito na ang huling pagkakataon na makasama mo ang ama mo." Sabay alis ni Sakamoto. Sa isipan ni Shin, hanapin niya ang bomba ng mag-isa
Nasa engine bay pa na napakalaki. Maya-maya pa nagsalita si Ando. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan talaga ang mga bomba. Kaya samahan mo siya. Dito na lang ako. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Kaya umalis ka na. Mangiyak-ngiyak naman sumagot si Shin. Oo, sige. At sabay na tumakbo sina Sakamoto at Shin na napansin naman ni Sakamoto na nakabuntot lang ang bata sa kanya. Paliwanag pa ni Shin. May bago tayong sitwasyon. Sabi ni Papa, hindi lang pala isa ang bomba dito. Isa nasa engine room, isa nasa freight room, at ang iba nasa guest rooms, great hall, at nakakalat pa sa buong barko. Naaalala tuloy ni Sakamoto ang sinabi noon ni Ando sa kanya. Kung mamamatay ako, sasabog ang lahat ng bomba. Kaya nasabi niya sa kanyang isipan, ngayon na naghihingalo si Ando, wala na kaming sapat na oras para hanapin pa lahat ng iyon. Habang nag-iisip pa si Sakamoto, biglang yumanig ang ship. Ang nagmamaneho ngayon ay ang right-hand man ni Ando. Sabi niya, ito na ang pinakamapangit na araw ko pero hindi ako papayag na mamamatay lang si Mr. Ando. Kailangan niyang makapunta sa ICU. Babalik tayo sa lupa. Full speed. Sinubukan siyang pigilan ng iba. May doktor naman dito sa loob ng ship. Pero si Shin ay galit na nagsabi, nagwawala na naman ng baliw na yun. Sagot naman ni Sakamoto, napakadeterminado talaga ng taong yun, palibasa bobo. Kung kaya't nag-alala naman si Shin dahil siguradong magka-crash na ang ship sapagkat nag-full speed na ang lalaki. Wala raw makakapigil sa kanya. Buti na lang ay naabutan siya ni Sakamoto at agad itong chinuk, dahilan para bumagsak ang lalaki. Pinakontrol na ni Sakamoto ang mga controls ng barko. Ngunit, sabi ng captain at vice captain, sira na ang steering wheel. Hindi na natin maiiba ang ruta. Sa port naman, 2 tao ang nakakita sa paparating na barko habang may isang lalaking naglalakad ng aso. Laking gulat nito nang mag-crash ang barko sa tapat niya. Nananaginip ba ako? Sabi pa niya. Balik kay Ando. Nakasandal na at nanghihina. Ano ba ginagawa ng hitman na yun? Kainis. Magtatagal pa yata ako. Samantala, makikita na ang barko ay papabangga na sa bridge. Nagulat ang mga tao roon at may helicopter na nag-warning na dapat nang ihinto ang barko. Nakita ito ni Sakamoto kaya nasabi niya sa sarili, may idea ako. Nagulat naman si Shin. Seryoso ka ba diyan? Kinuha ni Sakamoto ang anchor, inikot-ikot at saka binato papunta sa helicopter. Bumagsak ito sa tubig sa harap mismo ng barko. Agad namang tumalon si Sakamoto, pumasok sa pilot seat at sinabing, pahiram mo na nito. Pinagana niya ang rotor blade at dahil nasa harap ng barko ang helicopter, nakagawa ito ng opposite force laban sa ship. Hanggang sa napahinto nga niya ang barko, halos dumikit na sa bridge. Samantala kay Ando, bilisan niyo pa, nalalabo na ang paningin ko. Dito na nagsalita si Shin. Sasabog ang ship, kailangan ng lumikas ng lahat. Agad na silang naglabasan ng mga pasahero at si Shin ay ang una sa kanila. Si Sakamoto naman ay nirescue ang piloto ng helicopter. Habang tumatakbo, napahinto si Shin. Ayos pa ang ship. Ibig sabihin, buhay pa ang ama ko. Buhay pa siya. Ito na siguro ang huling pagkakataon na makakausap ko siya. Ngulit bigla siyang narinig na boses gamit ang kanyang ability. Ang sakit ng paa ko. Hindi ako makakilos. Natatakot ako. Sabi ni Shin, boses ng bata yun. Injured ba siya? Agad niya itong hinanap at nakita nga ang bata. Sa isipan niya, patawad ama. Kasi bago kita puntahan, inuna ko ang batang ito. Samantala si Ando nag-iisip, basura na ang buhay ko. Pero hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Nakita niya ang mga taong naglilisan ng ship at doon nakita niya si Shin. Dala-dala ang isang bata. Ngumiti Ando at sa kanyang huling hininga ay nasabi, mabuhay ka. Isang salita na narinig din ni Shin gamit ang kanyang ability.
Nagulat siya at napaiyak. Si Sakamoto'y tahimik lang na nakatingin hanggang sa unti-hunting mawala ng malay si Ando at ilang segundo lang ang lumipas. Sumabog ang buong ship, isang hudyat ng tuluyang pagkamatay ni Ando. Grabe mga kaibigan, ang tindi ng eksena. Nakakainis at nakakaawa ang naging past experience ni Shin sa kanyang ama. Isang tragic ending. Pero ano kayang mangyari kay Shin mula rito? At ano ang susunod na kabanata matapos ang nakakaantig na story arc na ito? Ang sigurado lang, ang susunod na chapter ang magiging turning point at ang pinakamalupit na twist sa buong serye. Ang simula ng katapusan. At dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-follow at i-subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime at magkikita ulit tayo sa susunod kong video.